Isang kahid, isang tuka. Poor, beggar, slum, informer settler, and unemployed. These are the words that explains the true meaning of poverty. Living the life of these people are truly unimaginative. Having the major problem more to find a place to call home, when will be the next meal they will have, and will there be a tomorrow after they dreamt of a normal life? Good morning po, Nay. Pwede po ba kayong mag-share ng konting impormasyon po tungkol sa inyo po at kung paano po kayo napunta sa ganitong sitwasyon po? Buhay ko. May bahay ako kung tutusin. Kaso, syempre, ako may pamilya. Ako yung bumukod, ako yung lumayo. Pero kahit pa paano, kailangan ko rin magsumika para din sa mga anak ko. Para hindi rin ako umaasa sa mga magulang ko. Mayroon kasi umaasa, syempre, kaya ikaw nagpamilya, hindi pwedeng habang buhay nasa magulang ka. Kaya ako nagpupursige. Napagtad naman ako dito. Gawa na yung dito kami naghahanap buhay. Andito lahat ng katulad yan, nangangalakal kami kahit mura, pilit namin makaahon kahit sa pagkain namin araw-araw. Hindi katulad dati na mahal, nakukuha pa namin. Ngayon, nahihirapan akong makuha din sa sobrang mura ng kalakal. Hindi katulad dati na mataas. Ngayon, ang baba, saka ba makita ng karton piso? Ayoko nang danasin yung nagbenta ako ng karton ay halaga 50 centavo. Doon ako na lulumbay pag ganyan. Ngayon, ang kinatatakot ko pa, yung kalakal namin, bababa pa. Di nahirapan kami ngayon maghanap buhay. Wala naman kami pagkakakitaan kundi dyan. Kung dito naman sa mga dilubyo rito, naranasan ko na. Sa ilang taon ko nang nakatira dito, ilang taon na ako, magna 9 years na ako sa next year. Tapos yung katulad yan, naahon ko lahat ng anak ko dahil sa ganyang pamumuhay ko. Nasa pag-asawa na sila lahat, wala na sila sa akin. Kanya-kanya na silang bahay. Kaya ito, ang kasama ko na nga lang, manugang ko, yung mga ampun-ampun ko, anak ko, meron sablay pa. Tapos yung isa kong anak nasa Bukawi. Kaya ang naiwan, kami na lang, tsaka yung iba kong mga kasama. So, yun nga, di nung naanuhan ko na lang, balitaan ko na lang na pinapatanggal kami rito. Ako, aalis lang ako kung kami binibigyan ng pabahay. Pero may ilang taon na kami rito, ang pabahay wala pang dumarating, sabi may pabahay. Meron niyang pabahay, saan kami kukuha ng 3,000 a month kung merong nagtatrabaho sa pag-ibig? Meron ba mga maghanap buhay ng nagtatrabaho sa pag-ibig at yung magbabayad? Wala nga eh. Ano gagawin namin dito? Aalis lang kami kung meron kaming binibigyan na pabahay. Halos lahat naman kami dito sa ilalim ng tulay, walang pabahay. Halos lahat kami dito tinatanggal dahil nga sa ganyang sitwasyon ng buhay namin. Hindi pa sila marunong maawa, alam na ganito ang buhay, papaalisin kami, lagi naman mali sa loob. Andun na nga tayo, sinasabi nga, delikado. Nasa lahat naman kako ng bahay, delikado eh. Kahit saan magpunta, delikado. Bain, may magagawa ba tayo? Tayo ba nagbibigay? Diyos naman na nag-aano sa atin, di ba? Kahit saan tayo magpunta talagang delikado. Bakit niyo po naisipang dito tumira sa ilalim ng tulay? Kaso nga, kaya nga po, dito kami naisipan tumira, gawa nga, wala kaming matirahan. Wala kami pang-upa. Saan kami kukuha ng pang-upa? Ang bahay dito ang mamahal. Sige nga, makuha ba namin yung kahit sabi mo 1,000, pagkain nga namin, nahihirapan pa akong kumuhay. Yung pa kaya pang-upa. Kaya natin namin yung magbibigay sa amin ng pabahay. Yan ang hinahangad namin. Tagal na, maglilipas na, next year na, wala pa rin dumarating sa amin. Saan kami pupunta? Sige, papayag kami, sa kalsada kayo matutulog, di mapipirwisyo rin sila. Di sakit din sa ulo sila sa amin. Di nananatili kami dito. Ano po ang ilan sa mga hamon na kinakaharap nyo araw-araw upang makuha nyo ang mga pangunahing pangangailangan? Tulad na lamang ng tubig. Yan, katulad yan, tubig, pagkain. Yan, mineral, kung saan kami kukuha, nag-isip kung saan kami pupulit, kung saan kami mag-ano ng aming, ng kakainin namin, pag wala kami makung kalakal. Minsan, na-extra kami mag-parking. Minsan, na-extra kami magtawag. Pag hindi ako gagawa magugutom talaga ako. Kaya gumagawa ako ng pansariling sikap na meron kaming kakainin pare-pareho. Napakahirap ka ng buhay ko dito, akala mo. Ngayon lang ako nahihirapan. Ito yung nag-pandemic. Ngayon lang, sa totoo lang. Hirap-hirap, hindi katulad dati, medyo maluwag. Minsan siguro naman, nakikita niyo ako rito, nagmipili ako ng kalakal. Ngayon, hindi kasi nakakatamad nga, gawa nga na ang kalakal kasi sobra talagang babaas in.
bibenta ko ng pinakamalaking sako. Di bali, dati umaabot ng 1,000. Ngayon hindi na eh. Umaabot lang hanggang 300 lang. Oh, ay, kalbo. Ay, tama na sa amin kumita kami ng kulang-kulang pagkasayo ka na nasa 500 plus. Yun. Yun lang ang kinikita namin. Nananayo pa talaga ba? Kasi totoo yung sinasabi ko. Yun talaga ang ano namin. Hirap kaya kami rito. So, Paano naman po nakaka-apekto ang mga hamong ito sa kalusugan niyo po at sa inyong pamilya po? Kung darating sa atin yan, paano ko maya isasabla rin ng ano namin kalusugan namin kung halimbawa walang mag-aano sa amin. Kahit ano isipin mo, maraming tanong, maraming cheche-bureke, ibig na intindihin kami, lalo pa kami binabaon, ibig na iangat kami, inalalaglag kami lalo. Paano kami makaka-survive? Hindi rin eh. Kaya minsan, mga alaga ko sumasagot din. Siyempre, sana kami kukuha ng iaano namin dito. Hindi naman kami umaasa sa ibang tao, kundi pang sarili namin. Kaya wala akong kahit anong sabi nila, pasok, labas. Basta inisip na hindi kami magutom, nagtatrabaho kami ng marangal. Paano po kayo naapektuhan tulad ng mga kalamidad po, yung mga bagyo? Tapos, ano po epekto nito sa inyo? Pagkalimbawa ito, nilubog. Nililikas kami kung siya kami tatapon. Pag puno na rito, dinadala kami dyan sa bagbagin. Yan. Pagka natuyo na, balik uli rito. At pagka lagi naman kapit kaya lang, pag binaha naman to, hindi naman abot yun. Ito lang, naranasan ko na yan. Pero nung undoy, hindi kami napunta rito. Hindi ko naabutan yung, nasa kalsada kami natira nung nag-undoy. Nasa kalsada kami nakatira, hindi kami nakarating na sa aming simbahan. Yung iba, marami rin kami. Ni isang konting relief, hindi kami nakatanggap. Paano? Nasa gitna na kami ng dulugyo hindi naman ako marunong lumangoy. Diyos ko, takot ako dyan. Munti pa kami makuryente. Di ba yun sa tubig mangat yung kumikislap na. Ay, nako, munti pa namin tinawag yun. Siguro baka nangingisay kami sa tubig. Ang hirap na dinanas namin dito nung araw. Hanggang ngayon, ito nga. Hanggang ngayon, danas ko pa nga hanggang ngayon Isang tuka na lang nangyayari sa amin dito kung paano kami magsasalba ng kakainin namin sa araw-araw. Minsan, swerte namin kung makakain kami ng 3 beses ang araw. Minsan pa nga, hindi pa. Siyempre, napakahirap kayong kumita ng pera kahit na sabihin mo mahalaga yung konting pera. Ako ngayon, 10 piso nga lang, nahihirapan ko pang kunin. Yung iba pa nga, pag tinatapon yung barabara iniipon-ipon ko na lang, pinapalit ko na lang yun sa mga grocery na magkapera buo. Di ba sasabi ang 20 ko, hindi mabubo ang piso pag walang. O, di ba? Ito ang binuhay ko sa mga anak ko, kalakal lang. Kahit na mababa, sige lang. Basta mabuhay ko lang yung mga anak ko. Nung mga nagpamilya, nagkanya-kanya, hindi ang sarili ko na at pati yung apo ko na lang inaano ko. Kaya nga yung apo ko si Moises hindi nga nakapag-aral Sayang nga yung talino ng apo ko dahil nga gawa ngayon sa sobrang hirap. May mga insidente po ba na pinapalipat kayo or tuloy na po kayo napaalis? Ilang beses na rin po itong nangyari? Di lang. Ilang beses kamo. Kung sino-sino ng mga rito. Mga TMU, DSWD, yung mga barangay, mga pulis, marami na. Puro mga matataas na panay. Hindi naman, sana makakasi kami itatapon. Sige nga, kung sila'y marunong mag-isip, dapat niintindi ang kalagayan namin mahihirap. Wala na kayong malaman, palalayasin pa kami. Imbis na ganito at gumawa para magkaroon kami. Ang tagal na. Hanggang ngayon, inantay namin yung pabahay. Bibigyan kami pabahay magbabayad kami. Wala naman akong perang pambayad. Di babayad ko, pambibili ko na lang ng pagkain namin. Tagal na, ilang beses akong pinapalis dito. Dami ng haba. Napaka ng buhay ko, na istorya ko. Kahit na tumatanda na ako, pilit kong yung lakas ko kasi ayoko pa. Kasi marami akong binubuhay sa lupa. May obligasyon pa ako sa lupa Miss Elizabeth authored these words with a heart-rending sentiment and despair that this might change. So, ang una po nating katanungan po, maaari po ba kayong ipakilala ang inyong sarili at magbahagi ng kaunti tungkol sa inyong background, kasama po yung mga edukasyon at nakaraang karanasan niyo po sa trabaho? So, pangalan po muna. Sa akin po, Raymond de la Cruz po. Kayo po, ma'am. Mardy Alejandro. Okay po. Maaari po ba kayo magkwento po yung mga storya niyo po, background niyo po?
Sa akin yung background ko sa trabaho, ang boss ko sa master baker ako. Yung boss ko sa sa Pasinaya Homes ay nag-away kaming dalawa, nilabanan ko. Kasi tungkol sa trabaho. Ikaw ba naman? 5,000 maliban sa usapan ng porsyento ko. Sa tinapay may porsyento ako. Ay tumatakbo ng 15,000 bali yung sahod ko sa kasama sa tinapay. Binawasan 2,000, ikaw matuwa ka ba nun? Di ba? Siyempre hindi. Eh, nilabanan ko ng sabutan. Eh, sabi ko kung alis, alis. Yun, nalisan ko. Eh, sabi alayas. Eh, natural, sabi niya hindi, lalayas talaga ako. Ikaw, ano ka ba sa 3,000 na yan na sahod? Di ba't hindi? Opo. Oh. Si ma'am po, ganun din po. Ay, wala siya sahod. Ako naman po nagbabantay ng tindahan, walang sahod. Tinutulungan nila. Tulong-tulong lang. Magsisimula ako alas 3 na madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Wala man sahod. Kaya yun ang namin. Pinababayaan namin yung 2 bata. So, matanong ko na rin po, gaano po kayo nagtagal dun po sa trabaho niyo po na yun? Kalahating taon. Kalahating taon lang po. Ikaw ba? Paano naman po nakaapekto ang kawalan ng trabaho sa inyong buhay at sa buhay ng pamilya niyo po? Eh, siyempre, apektado kasi siyempre, pagkain mo, bahay mo. Kay ang motor na binili ko sa kanila, bininta ko lang sa kanila para may mga gastos pangkain. Siyempre, magugutom yung bata. Kaya bininta ko sa kanilang motor ko, na binili ko din galing sa kanila, para may panggatas pangkain. Yan lang. Maaari po ba kayong mag-share or ibahagi po sa amin ang iyong karanasan sa paghahanap ng trabaho at anong mga balakid ang naranasan niyo po sa paghahanap ng trabaho? Ay, hindi naman ako gano'ng mahirap. Tulad yan ang sinabi ni Kuya. Galing doon sa Dayati kay suki ko sila sa tinapay. Asawa ni Major. Yun, ipinasa ko dito kay Kuya. Buti. Isang gabi lang. Paghanap ko ng umaga, tinawag dito kay Kuya. Yun. At least, na-cover agad ako ni Kuya. Yun lang. Bali, naging madali po pala sa inyo makahanap po agad ng siyempre. trabaho. Dahilan sa mga kakilala, asawa ni Major ang recommenda sa akin dito kay Kuya. Nung nawala po kayo din sa trabaho pong inalisan nyo, nakapag-sideline po ba kayo kahit papaano? Or direct na po agad yung kayo kay Kuya po na trabaho? Direct na po agad. Okay po. Sa inyo pong opinion, paano mas masusuporta ng lipunan o pamahalaan ang mga individual na walang trabaho o ang mga individual na nahihirapan maghanap ng trabaho gaya nyo? Or yung kalagayan nyo po ngayon is nasusustentuhan na po yung buong pangangailangan nyo? Sa akin sa ngayon, okay na. Kasi pag may trabaho ako, wala problema sa akin na pera. Sipag at syaga lang talaga. Si Mami po. Okay naman po. Natustusan din pang araw-araw at pasalamat po kami kila Kuya. In resolution, life with poverty is an endurance journey. The people interviewed are living proof of how hard it is to go with the flow of life. Several factors greatly affect the poverty-stricken people throughout the whole town of Santa Maria. As a result, despite the hardship, people are still running for their survival. It is heartbreaking to witness the miserable and difficult lives of our Filipino people as they strive to keep up with society. For them, every day is an uphill battle against life. Is demolishing them truly the one option left to the government? Those questions were still ringing in our minds as we went through this documentary. Hence, we, documentarians, seek some viable answer to this certain social issue. We see that the government is the first option to solve this matter through providing adequate housing and jobs. Each individual's regardless of ability deserves a good life to live and to embrace a better tomorrow.